kikinig, nakikiisa. Ang araw na International Day for simula ang 18-day patuloy sa November 29, Human Rights Day, international commemoration, observance ng bawat patungkol sa ating nagpapang vulnerableng mga 25th commemoration date of IDEVAO was not pulled out of thin air. Instead, it was born out of the deliberate decision of the many women activists and freedom fighters who came before us in honor of the life and struggle of the Mirabal sisters. Ang magkakapatid na sina Maria Argentina Minerva, Maria Teresa, at Patria Mercedes, na kilala rin sa katawagang Las Mariposas, ay ang mga magigiting na kababaihang martir ng Dominican Republic na nanguna sa pakikibaka at pagtatag ng June 14 Revolutionary Movement, isang mapagpalayang kilusan na mariing tumutol sa diktadurya ni Rafael Trujillo. Namuhay ang mga magkakapatid na Mirabal sa ilalim ng rehimen na Trujillo na batbat ng iba't ibang forma ng paglabag sa karapatang pantao. Aktibo nilang nilabanan ang mga ito, nakalaunay humantong sa kanilang marahas na pagkamatay sa kamay ng mga tauhan ni Trujillo noong ika-25 ng Nobyembre noong taong 1960. Pagkalipas ng mahigit 30 taon, Madam Speaker, ang hindi makatarungang pagkitil sa magkakapatid na Mirabal ay nagtulak sa United Nations na bigyang definition ang karahasan batay sa kasarian noong 1993. At pagkatapos ay formal na nagdeklara ng International Day for the Elimination of Violence Against Women noong taong 1999, sa mismong petsa ng pagkamatay ng Mirabal sisters. This is the essence of the International Day for the Elimination of Violence Against Women that we must never forget. And as we rightfully recognize the historical significance of this occasion, I would like to quote the line of Minerva Mirabal from the novel In the Time of Butterflies, which said, "I just left a small cage to go into a bigger one, the size of our whole country." This is Minerva Mirabal speaking in the novel In the Time of the Butterflies, written by Julia Alvarez. Tinutukoy sa pahayag ang pagkilala ni Minerva sa mas malawak na istruktura at sistemang nagpahirap sa kanya bilang babae, bilang mamamayan ng isang bansang napasailalim sa diktadurya. Bagaman unti-unti niyang naikpawan ang kanyang mga personal na limitasyon, batid niyang hindi siya tunay na malaya, bunsod ng krisis na kinaharap ng kanyang bansa. At ang linyang ito ay maaari rin nating maiugnay sa usapin ng karahasan sa kababaihan. Much like Minerva Mirabal, women of today often end up in a bigger cage, that is society. A society that perpetuates women's subordination and marginalization. While most cases of VAW, Madam Speaker, commonly occur in the private realm of households, often perpetrated by male relatives and intimate partners, deep down, it depicts the persistence of a feudal patriarchal system that degrades women, which is something exacerbated by the dire socioeconomic conditions that most Filipino women are situated in. Thus, violence against women is far from being a private problem. It is a public issue. According to UN Women in 2024, nearly 736 million women and girls globally, or 1 in every 3 women aged 15 or older, have experienced physical or sexual violence. 640 million sa mga naiulat na ito ay mismong mga karelasyon ng mga biktima ang may sala. And the horrifying truth here is that many adolescent women and girls worldwide, 370 million to be precise, have already experienced rape and sexual violence before reaching adulthood. In another UN report titled Femicides in 2023, global estimates of intimate partner or family member femicides
It is said that one of the most dangerous places for women and girls are their homes. This is because femicide remains widespread worldwide, with around 85,000 women and girls being murdered globally, in which the perpetrators are 60% or more than half of the cases recorded were close relatives or intimate partners. Ibig sabihin, isang babae ang namamatay sa kamay ng kanilang kaanak o kanilang karelasyon kada 10 minuto dahil sa violence against women at dahil sa femicide, sang-ayon sa pag-aaral na ito. At maging sa Pilipinas, nananatiling laganap ang pang-aabuso sa kababaihan. Ayon sa huling tala ng Philippine National Police Crime Information Reporting and Analysis System, aabot sa 12,046 ang naiulat na kaso ng iba't ibang forma ng VAW sa bansa mula Enero hanggang Nobyembre taong 2024. Ito ay katumbas ng 36 na kababaihang naaabuso kada araw. Subalit, binigyan din rin ng Philippine Commission on Women at PNP na konserbatibo ang tala na ito dahil sinasalamin lamang ng bilang na ito ang mga reported cases, ang mga naiulat na kaso. Maski nananatiling malala ang underreporting sa bansa kung saan isa sa bawat 10 kaso ng VAW lamang ang naiulat sa authorities. At sa mga nagdaang taon, ang pinakamalaking bilang pa rin ng mga naiulat na kaso ng VAW sa Pilipinas ay batay sa anti-VAWSI law, na saklaw ang intimate partner violence. At sinundan ito ng mga kasong mayroong kaugnayan sa paglabag sa anti-rape law, bawal bastos law, Anti-Sexual Harassment Act, at expanded Anti-Trafficking in Persons Act. In general, what this trend on VAW suggests is that violence against women is far from being an accident or an unimaginable crime. It is real, and it results from the perpetrator's deliberate exercise of power over women, often taking advantage of the victim survivor's trust, as well as the power imbalances evident even within intimate relationships. Moreover, this trend in VAW cases should not make us assume that VAW and gender-based violence only occur in the confines of private homes. On the contrary, a lot of them also take place in the realm of workplaces, schools, streets, and other public spaces that women and girls often occupy. And in the advent of the digital age, information and communications technology facilitated VAW has taken on a disturbing scale and dimension. Perpetrators now appropriate speed, connectivity, and anonymity to make online gender-based violence more widespread and to shun, escape accountability with ease. Isa po itong bagay na hindi natin dapat payagan. But at this point, I would also like to surface other forms of violence that impinge on the life and fundamental freedoms of Filipino women. The kind of VAW that results from structural failures and systemic attacks against women. What happens when even in the moments we step out of our homes, perhaps to seek support from authorities and communities, or to actively partake in the broader assertion of women's rights in the public and political spheres, we are once again met with violence. Sa dalawang aspeto na ito, pinakamatingkad na nararanasan ng mga kababaihan sa ating lipunan ay ang una, sa kabi-kabilang kaso ng mga state-perpetrated naman na violence against women at atake sa mga kababaihang lumalahok sa politika at sa pampublikong espasyo. Pangalawa, sa laganap na kultura ng victim blaming, victim shaming, silencing at ang bulok na sistema ng hustisya na nagkakait ng katarungan sa mga biktima ng karahasan. Nananatili rin ho na talamak ang mga naiulat na kaso ng pang-aabuso sa kababaihan kung saan ang mga accused ay mismong mga nasa authorities at parte ng mga unipormado.
at maging sa hanay ho ng women advocates, activists at human rights defenders ay kabi-kabila rin ang paglabag sa karapatang pantao. From our constituents alone, women members and leaders from various parts of the Philippines have been at the receiving end of reported state-sponsored threats, harassment, and intimidation. Belinda Aliere, Emilia Ventula, Jacqueline Ratin, Miriam Villanueva, at Tess De Jesus. Iilan lamang po ito sa mga pangalan na paulit-ulit ko na rin ho na binabanggit dito sa ating plenaryo bilang mga lider kababaihan na araw-araw nalalagay ang kanilang mga buhay at kaligtasan sa panganib dahil lang sa paggigiit at pagtatanggol ng kanilang mga karapatan. There is also generational violence that comes with a constant denial of justice, reparation, and formal apology among Filipino comfort women and all victims of wartime sexual slavery. Most of our lolas had already passed away without ever witnessing justice prevail. Violence is also apparent in the case of Mary Jane Veloso's subjection to illegal trafficking and the failure to grant Mary Jane Veloso's absolute clemency. At tila nauulit ang karahasan sa pananatiling mailap ng hustisya at ng kinakailangan na psikolohikal, legal, at sosyal na serbisyo para sa mga biktima. Kinwestiyon mismo ng representasyong ito sa nagdaang deliberasyon ng panukalang national budget ang kakulangan ng pondo para sa serbisyo para sa mga kababaihan at mga bata. Partikular na sa suporta natin sa mga biktima ng abuso, tulad ho ng kinakailangan na barangay vow desk, mga haven for women, mga women crisis centers, at iba pang mga facilities at programs. At ayon mismo sa naisumite na resulta ng functionality assessment ng DILG sa barangay vow desk sa buong bansa, 85.2% lamang ang competently functioning na mga vow desk. Nangangahulugan ho ito na ang natitirang 14.81% o nasa 6,186 barangay vow desk ay nananatili na low functional or non-functional. Higit sa lahat, maituturing na pinakamatinding karahasan sa kababaihan ang araw-araw din na pagkakait sa kanila ng pamumuhay ng may dignidad, ng may payapa, makatarungan at makatao. Marami sa kababaihang anak pawis ang nasasadlak pa rin sa kahirapan, gutom, kawalan ng lupang sakahan, kawalan ng katiyakan sa kanilang panirahan, kawalan ng trabaho, kawalan ng akses sa mga pampublikong serbisyo, at iba pang forma ng ekonomikong abuso. Ang mga ito ang lalong naglalagay sa kanila sa higit na vulnerabilidad sa pang-aabuso at karahasan batay sa kasarian. Kaya kasama sa ating paglaban sa vow ang paninindigan din para sa economic justice at pagtitiyak na ang pag-unlad ay inklusibo at wala talagang may iwan. Ang ganito ho na ating naibahagi na masalimuot na realidad ay mula sa pinakamadilim at pinakatagong sulok ng mga tahanan ng kababaihan hanggang sa lisanin natin ito para aktibong lumahok sa paggigiit sa ating kagalingan, karapatan at kalayaan sa mga pampublikong espasyo sa ating lipunan. Nananatiling vulnerable sa abuso at karahasan ang kababaihan. Above all, violence against women, for wherever they may have occurred or whatever form they may have assumed, is a systemic problem requiring systemic change. As legislators, we have a pivotal role in this. Together, we can commit ourselves to pushing for significant social reforms that specifically cater to vow victim survivors and Filipino women at large. Mula po sa anti-vow law amendments, sa ILOC 190 enabling laws, Human Rights Defenders Protection Bill, Adolescent Pregnancy Protection Bill, the proposal to scrap the 12% VAT of basic commodities, proposal to enact a legislated living wage, among other socioeconomic reforms that provide short-term or long-term relief among women, while also safeguarding their rights from any forms of violence and abuses.
Higit sa lahat, bilang kababaihan at tagapagtaguyod ng karapatang pantao at panlipunang pagbabago, may magagawa tayo. Habang sama-sama nating nilalabanan ang umiigting na karahasan sa kababaihan sa ating lipunan, nais ko ring alalahanin na napakarami na nating napagtagumpayan sa ating laban. Lahat ng proteksyon, panlipunang serbisyo at pamamaraan para dinggin ang naratibo ng kababaihang pilit, isinasantabi at pinatatahimik ay ibinunga ng pagkakaisa at pakikibaka ng laksa-laksang kababaihan. Hindi po ito posible kung ang mga kababaihan lang ang kikilos. Kailangan ho natin, kalahok dito, hindi lang ang mga kababaihan, kundi ang ating mga male allies. At pag-i-involve din sa male at boys sa ating laban para sa tunay na pagkapantay-pantay. At sa ating laban sa violence against women. Tunay ngang marami pa tayong kailangang pagsumikapan, ngunit nagtitiwala ang representasyong ito na sa mga pagkakataong nakikinig, natututo, nagmomobilisa, nagpapakilos at nagbibigay kalinga tayo sa isa't isa, ay tiyak na mayroong pag-usad ang laban para tuluyang wakasan ang abuso sa kababaihan. As strong and brave as the conviction of the Mirabal sisters, we will not simply sit and let ourselves be praised, prisoners, and pawns in our own country. Collectively, we will dismantle all the cages that constrain us. We will build a just and humane society where every woman, every girl gets to live with dignity, safety, equality, and lasting peace. Laban kababaihan, sama-sama nating tuldukan ang iba't ibang forma ng karahasan. We vow to fight violence against women. We vow to fight vow. Maraming salamat.